Kaya diba ko naman po tayo sa pagbibigay ng gospel. Dahil bukas po ay releasing ko ng lisensya ko ng Pastor Jetty. Actually, 2 weeks na ako ini-inform ng DSA na sabi, Pastor Jetty, approve na po rin yung lisensya. Akala niya ako sa Pastor Jetty kasi siyempre yung number ko binibigay ko doon para sa akin na rin-inform. Kaya po rin ng Panginoon, ang church po natin ay pinagpapala po. Patuloy pinagpapala ng Panginoon. Ang pastry po na lupa na nabili ng mga kapatiran po natin ay mape-phase out na dahil maipepenta na po ito ng magandang halaga. Ito po ay dati ay nabili per hectare, nabili po ng mga kapatiran natin ng 200,000 per hectare. Ngayon po ay ang halaga po nito ay aabot ng 1.3 hanggang 1.5 million po per hectare. Kaya maswerte po natin mga kapatid na nakabili po ng lupa doon. Ang Masbate po ay nakabili sila ng 10 hectares, talagang milyon na po yung pera nila. At syempre, pag nabenta ko ito, marami rin po pagka-fines, kaya pagpabalain din ng ating church. At Pastor Efren po ay namibigay po ng mga kawayan. Ganoon din po si Brother Dr. Rafi, si Brother Rafi, dito po sa 8. Kaya kung sino po gusto magpatayo ng kubo-kubo para makahabol sa kuryente, ay magpatayo, humingi na po kayo ng doon, ng kawayan. Pero kayo po yung bumutol doon sa puno. Kayo rin po ang maghahabol. Kaya mahabol po kayo mga kapatid, mga gusto magpatayo dyan. Libre na po yung kawayan. Hindi kagaya dati nung nagpapatayo nagpapagawa si Sister Vicky ay 50 yata, 100 per kawayan. Tapos nagkamali pa, imbes na doon sa iba ay sa kabila pa, kaya parang dobleng bayan pa yung nangyari doon. Kaya ngayon po ay libre, kaya samantalahin po natin mga kapatid. At ang isa pa po ay ginagawa na po yung kalsada papunta po doon sa project ng yung sa SWINE project. Kaya mga benefited po dito, kung gusto niyo pong palang mag-member sa SWINE project nito, siyempre muna kayo sa co-op, maging member muna kayo ng co-op, and then mag-invest po kayo ng 15,600 something. Siyempre, ang magiging kikita po tayo doon kung sakaling makapag-invest tayo doon sa kapag-alaga na po tayo ng bahay na ibenta na, doon po yung kitaan doon. Kaya dapat sa mga project po ng church ay makiisa po tayo para isa rin po yan ng paraan ng Diyos na ipuhos ng kanyang mga pagpapala. At sa mga gusto pong magkaroon ng kuryente, siyempre pag wala kayong bahay, hindi makapag-apply ng kuryente, kaya unahin po muna yung mga kapatid ng kubo. At sabi ng panel ko ay 555 na size ng bahay ay libre. Pero siyempre pag malayo sa kalsada, halimbawa magbibigay sila ng 10 meters, 20 meters na libre. Pag malayo ka sa kalsada, dagdag bayad po yung mga kapatid. Kaya at least konti na lang. Ay mga requirements na kailangan ma-settle na po natin yun bago sila pumunta. I-inform na lang po namin kay mga kapatid kung kailan nila ibibigay yung application form, pero sa ngayon ay pinapa-asikaso po nila yung mga requirements. Kaya malaking bagay na po ito sa mga titira sa sitar, magliliwanag na po tayo ng mga kapatid nila. Pero siyempre, pag may brown out ka lang, may backup ka sa ulan para hindi tayo
permiso sa brown out. Lagi pa naman nag-brown out po, parang may Saturday kung minsan. Kaya yun po mga kapatid, mga developments sa sila. Ang ating pong nalalapit na okasyon ay April 3, yung ating Lord's Evening Meal. Hindi ko po alam kung anong usapan po ninyo, kung dito kayo o doon, bahala na po kayo doon. Basta pinapaatamang po natin na April 3 po ang ating Lord's Evening Meal. Kaya doon lang po na